At this point, let's get more updates from the Senate following the special session on Wednesday. We have our mobile journalist Marimon Reyes reporting live on the ground. Good morning, Marimon. What can we expect to happen today at the Senate? Pauline, good morning. We are anticipating a 10:30 a.m. press conference with Senate President Sherwin Gatchalian. Pero kani-kanina lamang inaasahan na rin yung pagsisimula ng impeachment pre-trial conference. Though closed-door meeting ito, pero wala naman ditong verdict pa ng guilty or not guilty ang ini-impeach. Ang nangyayari dito, it's more on the administrative side. Yung markings ng evidence ng witnesses ay haharap and yung pagla-lay down na magiging timeline para maging maayos yung flow ng impeachment trial. Nakita natin kanina na pumasok na yung sina Congresswoman Laila De Lima from the House Prosecutor Panel and then sila Attorney Michael Poa from the defense. Pero again, closed door meeting siya, pero more likely pagkatapos naman nun, magkaka-info tayo sa kung ano na ang nalatag nila for the trial proper. Pero dito sa labas ng Senate, what we noticed so far is wala na yung mga nagrarally. Yung nagstay sila dito ng isang buwan, actually nag-start sila May 11 hanggang kahapon nandito sila. Pero ngayon, maluwag, malinis ang kahabaan ng Jokno Boulevard. So usually kasi dito sila nagka-camp out, nagsistay o kaya naman yung mga sasakyan nila nandito sa paligid nakapark or yung mga motorsiklo nila. Pero ang hindi nawawala so far ay yung presence ng pulis, maging yung mga barbed wires, yung steel barricades nila, even doon sa kabilang side. And itong tent na to, though hindi natin siya pwedeng malapitan talaga ng sobra, pero diyan nagkakaroon ng inspection ng vehicles na plus verification kung para saan, ano ang pakay, empleyado ba. Kasi so far, wala pang notice na maaari na magpapasok ng mga bisita, pwera na lamang kung may maayos itong coordination sa Senado. Pauline. Marimon, sino-sino mga senador na ang pumasok today? Meron na bang more senators from the Cayetano Bloc, the new minority bloc? So far, Pauline, di pa kasi tayo pwedeng makaakyat sa ibang floor sa opisina ng mga senador kasi medyo mahigpit ngayon din yung security protocols nila and wala kasing exact time in or time out ang mga senador. And since walang committee hearing so far, wala ring session kasi special session lang naman na ginawa is kahapon, we're yet to actually see face-to-face kung sino pa ang pupunta. Pwera na lamang sa alam na natin, si SP Gatchalian ay makakasalamuhan natin mamaya. Pero so far, ang sinasabi ng minority senators, in-endorse kagabi kasi sa plenaryo ni Senator Lore Legarda si Senator Alan Peter Cayetano as minority floor leader. So pag nag-start na yung second regular session by July, pwedeng doon na natin, o kaya sa SONA ni Pangulong Bongbong Marcos, pwedeng doon natin makita ng kumpleto kung sakali man, or if hindi, kulang-kulang ang bilang ng mga senador, or kung sakali man papasok sila dito kasama ang kanilang mga staff. Kasi still, office day pa rin naman ngayon sa Senado. Pauline. At Marimon, may balita ba kung sasali din sa pre-trial conference si Senator Cheese Escudero dahil nababalita nga natin na siya yung nakikitang magiging presiding officer nitong impeachment trial? So far, ang nakikita kasi natin ay si Secretary Ray Bantog ng Senado. So, hindi pa natin nahagilap yung iba kasi sila ay magsisilbing senator judges. Kaya on the administrative side, itong mga legal teams ng both panels ang nakasalang doon. Pero pagdating sa mga senador, wala pa tayong nakahagilap. Pero ang sabi ni Senator Risa Ontiveros regarding that one, yung usapin daw ng pagiging presiding officer ni Senator Cheese Escudero ay magiging official kung sakali man pag nag-convene na sila as an impeachment court by July. So, ang sinasabi kasi ng majority bloc, nakikita nila na competent itong si Senator Cheese Escudero dahil daw sa experience, sa expertise, lalo't abogado rin daw siya at may experience pagdating sa pagsasalang o pag-upo sa mga impeachment trial. Kaya, though hindi pa set in stone, pero that will take place lang kapag nag-convene na sila sa impeachment court. And ang huling nasabi ni Senator Risa, kung sakaling si Senator Cheese nga ang magsisilbi as presiding officer, baka Senator Judge lang daw ang papel ni Senator or ni SP Gatchalian. Pauline. Okay, and Marimon, kahapon nga nagkaroon ng special session dyan sa Senado kung saan naayos na nga rin nila yung kanilang leadership dispute, formal nang naitalaga na Senate President si Senator Sherwin Gatchalian. But aside from that, ano pa ba ang na-accomplish ng Senate kahapon? Well, naisa lang kasi karamihan sa mga part of the agenda talaga. So on the legislation part, yung resolutions patungkol doon sa pagpapadala pa ng resources or financial assistance or funding para sa mga apektado ng lindol sa Mindanao, naisa lang yan.
yung sa citizenship, Filipino citizenship ng 2 atleta, yung amendment sa AIX, ito nga lang yung medyo nagpatagal kaya hindi agad-agad na na-adjourn si Lydia yung special session kahapon kasi hinihintay sana yung pagpirma ng counterpart nila. Pero ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, baka raw kasi ayaw pirmahan pa ng counterpart nila dahil doon sa anti-EPA provision na nilagay doon sa AIX bill. Plus, ang nabitin din ay yung anti-political dynasty bill na hindi na isalang. Pero ang sabi naman dito ni Senator Risa, marami raw kasing gusto mag-interpolate. So wala naman daw problema, hindi naman daw ibig sabihin nun ay hindi na maisasalang yung anti-political dynasty bill. Pwede naman daw yun sa second regular session. And maari yung mga point of inquiry or clarification ay tungkol pa rin doon sa sakop ng bill, paano ito i-implement, sino ang maapektuhan, and paano yung termino ng mga currently in office kung sakaling mag-take effect na yung batas. And so far, sabi naman ng mga majority senator, productive naman daw ang special session and they are satisfied so far and they are hoping na lahat na raw altogether, senators from both the minority and majority, magbalik trabaho na rin daw talaga. Pauline. All right. Well, thank you very much for those updates. I was mobile journalist Marymon Reyes.